Magandang araw sa lahat ng marinoong mamamayan. Siguro sa panahon na ito, nakapaglaban na kayo ng mga styles na early, local, at national banded. Mas malamang may analysis na kayo kung anong mga linyada ang inyong pagpapatuloy, kung anong linyada yung pabawasan o kaya ikal, at kung anong linyada ang kailangan ng improvement. Maraming iba sa inyo, kinulang ng stocks na panglaban o yung mga big rig for selling, maaaring kulang kayo ng naibenta. Dito pumapasok yung pinagsasabi natin yung nakaraan na breathing efficiencies. At isa sa bagay na binigyan natin ng pansin ay yung infectious bronchitis. At isabi mo nga, pag inahin ang tinamaan at nag-anak ng mga pullets, maaaring by direct contact, yung baby pullets na yan ay magiging false layer paglaki nila dahil masisira ang kanilang reproductive organs. Yung malalaki naman ay maaaring magkaroon ng respiratory signs at maaaring ikamatay nila pag may secondary bacterial infections. Doon sa feedback ng usapan natin sa bronchitis, marami ang nagtanong tungkol sa vaccination. Kailangan bang bakunahan ang parent stock? Isa-isahin natin. Ang parent stock, pag ay nag-uusapan, yes, malaki ang itutulong pag bakunado ng field vaccine ang inahin bago ang breeding season para ipasa niya yung protection doon sa mga sisiw para hindi ka agad tamaan ng bronchitis. Lalo na yung mga pullets na balak ng blowing breeder sa susunod na taon nang sa ganon, hindi ka kukulangin ng production. Pero umpisahan natin sa mga sisiw kasi yun ang meron kayo sa ngayon. Kung magbakuna pa ngayon ng field vaccine sa mga breeders, medyo huli na. Pang next year na yon. So, ano ang basic program dito sa Philippines? Kung tutuusin, ang kailangan talaga natin, lalo ng araw, dalawa lamang. Newcastle disease vaccine, ito yung pang-identity test o peste, at yung fowlpox o sa buluto. Pero dahil nga sa pag-develop ng coffee industry sa Pilipinas, dumami ang mga harap, orders and layers, dumami rin yung mga sakit dahil sa density ng population ng mga manok. So lumabas ngayon yung bumboro o yung infectious muscle disease na parang ASEN dating. So nasisira yung system, lahat ng klase ng sakit papasok. Nabanggit ko yung nakaraan na pumasok din ang bronchitis the last 10 years, especially the last 5 years. Kaya dumami ang false layers, apektado ang ating mga breeders. So from two basic vaccines, na Newcastle disease vaccine, na B1B1 yung muna sa Kosovo palawa, tapos yung fowlpox vaccine, ngayon idagdag yung bronchitis vaccine at yung bumboro o IPD. Buti na lang, ang mga Newcastle vaccine ay nandun na sa isang bote na kasama ang bronchitis vaccine. Kaya hindi na matrabaho. Isang viral man bakuna, dalawa na agad ang laman. Newcastle at bronchitis. So, paano ang programa? Pwede kayo magbakuna, isang klase ng bakuna every week. Sabihin natin, 7 days, bakuna ka ng B1B1 ipatak sa mata. Bakit kailangan ipatak sa mata ang B1B1? Kasi may mga immune cells sa mata natatanggap ng bakuna at magkakaroon ng local immunity. Ang function ng B1B1 ay yung vaccine virus nasa oral cavity, upper respiratory tract, at dito sa may ilong mata. Ibig sabihin, saan man papasok ang peste ng Newcastle, mahaharang siya dahil may local immunity. So, pag tinatak mo yung B1B1 sa mata, kasama na yung infectious bronchitis na bakuna. Okay, 7 days yun. At 14 days, kailangan ibigay mo yung bumboro. Karaniwan, yan ay binibigay sa muwanga, sa ibabaw ng dila, pinapatak. O kaya, tinitimpla sa tubig at ipinapainom. Hindi pinapatak sa mata ang bumboro. 21 days, pwedeng ibigay ulit
ang yung Newcastle na Lasota naman. Yung Lasota ay mas matapang ng konti sa B1B1 pero mas mataas ang protection na ibinibigay. So pagkatapos ng Lasota na yan, kung healthy ang manok, wala kang makikita ng vaccine reaction. Pero pag may diferensya ang manok at ipinatak mo ang Lasota, kung minsan nagkakaroon ng vaccine reaction at kung pisik-pisik ang mga sisiw na nabakunahan. So noong lesson learned, magbakuna lamang ng mga healthy na manok. On the 4th week, pwedeng ibigay ang second dose ng Gumboro. Ito ay pwedeng ipatak pa rin sa dila, sa bunganga, or timplahin at ipainom sa tubig. So kung pansinin niyo yung programa, yung interval ng B1B1 na Newcastle disease at yung Lasota na Newcastle disease vaccine din ay 2 linggo. Ganon din yung interval ng 2 Gumboro vaccine, 2 linggo. Ngayon, ang sunod na bakuna niyan ay yung Fowlpox o glutong na pwedeng ibigay at 5 weeks. So linggo-linggo, meron kang bakuna na binibigay doon sa manok. Yung Fowlpox ay tinutusok doon sa wingware, yung manipis na balat sa may pakpak. Kung halimbawa, maraming balahibo doon sa may pakpak, mas mainam bundutin nyo yung balahibo para pag ibinigay mo yung bakuna, sinasawsaw mo doon sa bote, pag binigay mo doon sa pakpak, pag may balahibo, kung minsan sumasabit yung bakuna sa balahibo, kaya mas mainam tanggalin yung balahibo para full dose yung Fowlpox vaccine. Doon sa mga veteranong nag-aalaga, medyo bigyan natin ng leeway yung mga newcomers, yung mga bagong breeders. Kasi doon sa feedback sa akin, marami daw doon ay mga beginners. So, itong detalyadong pagbibigay ng programa ay para sa kanila. Doon naman sa mga veterano, para sa inyo, ito ay review lamang. Binibigay namin natin yung mga dahilan kung bakit ibigay ang mga bakuna ng ganito at sa ganitong pamamaraan ay para maintindihan lalo ng mga beginners natin. Okay. Sinabi ko, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks. Lahat yan, every week may bakuna. Ngayon, ang tanong, 5 weeks ang para sa glutong. Kung ang farm mo ay may history na tinatamaan ng glutong as early as 2 weeks, makikita mo late na yung 5 weeks. So, pwede mong i-advance yung bakuna mo as early as 1 week. Paano nga yan? Magkasabay ng B1B1. Walang problema. Ipatak mo sa mata yung B1B1 na bronchitis at itusok mo sa wingware ang Fowlpox. Ngayon, halimbawa, gaya sa akin, ang farm ko tinatamaan ng bulutong as early as 10 days. Ang ginawa ko, binibigay ko ngayon yung aking Fowlpox as early as 5 days. Kung minsan, sinasabay ko na yung B1B1 bronchitis para yan ay less stress sa paghawak ng manok. Ngayon, sinasabi naman natin na yung Lasota, ibigay mo at 3 weeks. Pero kung nagkakapestehan na doon sa mga kapitbahay o yung mga manok sa bakuran, pwede mong i-advance yung Lasota kahit wala na yung B1B1. Kasi as early as 10 days, ipatak mo sa mata yung Lasota, pwede. So ano sinasabi ko rito? Walang standard na vaccination program para sa lahat ng farm. Kung ano ang akma sa inyong mga farm, sa inyong mga manok, kahit anong programa yan, basta yan ay effective at walang tinatamaan ng peste, walang tinatamaan ng glutong, walang tinatamaan ng gumboro, kahit ano pa yung programa mo, ituloy mo lang. Dahil kung ano ang maigi para sa iyo, yun ay tama. Kahit theoretically ay maganda ang programa, pag ikaw ay tinatamaan, may mali doon. So, dito natin makikita na ang diskarte ay nasa inyo pa rin para sa kalusugan ng ating mga manok. Nang sa ganon, hindi mabawasan ang ating naproduce na sisiw dahil lamang sa failure ng pagbabakuna or failure ng klase ng bakuna or failure ng sistema ng pagbabakuna. So mga kasabong, mga kaibigan, laging tandaan sa performance ng ating mga manok at para ma-maintain natin ang ating production, health is always
number 1.